Kaunay pa rin naging sona ni Paulong Noy Aquino. Makapanayam natin live si Kabataan Party List Representative Terry Ridon. Isa po siya sa mga nag-walk out kahapon sa sona. Good morning, Congressman. Morning, Igan. Good morning. Morning, Gaya. Ano yung planado na talaga yung pag-alis ng grupo ninyo? Oo, kasi talagang parang hindi na namin kayang matanggap na makikinig pa kami doon sa bulada si Presidente. Lalo't higit, parang malaking bahagi dyan yung depensa pa rin niya sa Disbursement Acceleration Program. At nakita rin natin eventually, at nung nabasa natin yung SONA transcript, parang kahit yung usapin ng Yolanda, parang sa ibang planeta kinuha yung report na mabilis ho yung response ng gobyerno ho rito. Hindi nyo na talaga pinakinggan? Wala ba kayo nakikitang... O na-monitor? Oh, hindi, wala ba kayo nakikitang tama naman ang ginawa ng Pangulo? Well, siguro tama yung pagpapakulong doon sa tatlong senador. No? Pero mas malaki usapin ho ngayon yung ilang bilang pa rin ho ng mga kongresista na sangkot doon sa Janet Lim na Poles. Na hindi pa rin nakakulong. Yes. Hanggang sa araw na ito, parang yung iba pa nga ho na nabitawan na ho yung kaso dahil dinismiss ho ng ombudsman. So, Okay. ilang mga usapin pa rin ho ito na, kumbaga, tingin namin sa State of the Nation Address ng Pangulo, talagang hindi siya naging matapat sa bayan doon sa mga usapin po ito. Doon sa issue ng DAP, ano? Nakakita naman natin sa mga nagdaang mga speech niya, palaban, no? Maanghang. Kahit na may MR, talagang tinitira pa rin niya yung mga maestrado. Pero kahapon, parang ano medyo soft-spoken siya about sa DAP. Nabanggit niya yun, pero sinabi niya na hahain na lang sila ng supplemental budget sa Kongreso. Bilang bahagi ka ng Kongreso, ito ba yung nakita mong pagtanggap na at pag-amin sa naging mali sa DAP ng administrasyon? Well, actually, matagal na ho dapat ginawa ng Presidente yan. Kung talagang seryoso siya doon sa 117 DAP projects niya, dapat nag-file na lang siya ng supplemental budget para inaprubahan ng Kongreso. Total, overwhelming naman yung mayorya ng Kongreso sa atin pong bayan. Papasa yun, no? Talagang papasot papasa. Ibig sabihin, hindi ho totoo yung sinasabi ho nila na magiging mahaba ho yung panahon. Kasi pagka naman ho mga priority bills, talagang pwede ho talaga magpasa sa loob ng 2 linggo ng supplemental budget. So how would you rate yung SONA kahapon kumpara sa ibang SONA? Well, kahapon ho, may elemento ng telenovela. No? So talaga hong medyo may kurot sa puso ho yung talumpati ho ni Presidente. Oo. Pero again, babalik pa rin ho tayo sa punto that at the end does not justify unconstitutional means sa ilalim po ng Disbursement Acceleration Program. So kasado pa rin ho yung impeachment complaint laban sa kanya. Ano reaction niyo yung naging emotional siya? Yung medyo parang bumigay na yung boses? Nanay at tatay. Ang sabi sa mga nabanggit. pahayagan teary-eyed, no? Hindi ko gano'n na-obserbahan kasi yung... Wala naman ho nagbabawal sa Presidente na talagang maglingkod sa bayan. In fact, yun naman ho talaga yung gusto natin gawin. Pero yung sinasabi ho natin, kailangan ho dumaan sa aktual na tama at legal ho na proseso. Ito po nga paglilingkod ho natin sa bayan. And again, yung 117 DAP projects, talagang liable si Presidente sa ilalim po ng mga impeachable offense, sa ilalim po ng Constitution, particularly yung culpable violation of the Constitution. Alright, tila nagpasaring din siya doon sa mga kritiko niya. Ang sabi niya, yung umahad lang sa kanyang mga naging desisyon, mga kanyang in-implement, ay hadlang sa transformation na gusto niya nga mangyari sa Pilipinas. Well, mahirap naman ho na sa lahat na lang ho ng mga kritiko, ganun ho yung sasabihin ho natin. Kasi sa aktual naman ho, ang pinagbabatayan naman ho natin halimbawa doon sa tuloy-tuloy na kritiko doon sa DAP, ay wala hong iba kundi yung desisyon ng Korte Suprema patungkol po rito. At tingin ko, malinaw yung pahayag ng Korte Suprema na talagang illegal at unconstitutional ilang bahagi ng DAP na talaga naman ho ginamit ang pondo ng bayan nang wala ho sa proseso. Pinamudmod sa mga kalyado ng ganun na lang. Huli na lang, kamusta yung mga impeachment complaint sa kanya sa Kamara? Well, nakakasana ho yung 3 impeachment complaints. Sinasabi ho nila at ng ilang mga kongresista at senador, wala naman tayong krimeng pinag-uusapan dito. In fact, wala naman ho kami talaga sinasabi krimen. Hindi naman namin sinabi na may pisong kinubra siya Presidente ho rito. Pero ang malinaw na punto ho rito, yung violation ng Constitution ay isang impeachable offense. No? At nag-rise po yun sa level ng culpability na pwede ho talaga sa panagutin sa ilalim po ng ating pong batas sa impeachment. Hindi kailan sabi nagpayaman. O, di naman natin sinasabi ho yun. Pero sinasabi natin, mali yung Disbursement Acceleration Program, mali ho yung EDCA ng Pangulo. 2 taon na lang yung nalalabi. Time's up na ba sa kanya? O pwede pa bang bumawi? Well, inasahan ho natin ang magiging contrite and apologetic at the very least ni Presidente sa usapin po ng DAP ng State of the Nation Address. Pero hindi ho natin nakita yun. So, hindi ho natin tiyak kung magiging ganun pa rin ho yung, kumbaga magiging conciliatory pa rin ho yung tono natin up until the end of the President's term. Good luck at malapit ng busiin nyo yung yung susunod na GAA dyan sa
Kamara, baka pakisilip po, baka may mga hidden pitap pa dyan, Congressman. Ah. At tiyak ako, meron pa rin ho yan. At sisilipin ho natin yan sa pinakamaagang panahon at iulat sa bayan. Election Alright. year na. Maraming salamat, Kabataan Party List Representative Terry Ridon. Samantala, baka din dapat natin Secretary Sunny Coloma, pero sa ngayon ay di pa rin siya sumasagot sa aming mga tawag na alam niya namang naka-schedule po siya ngayong umaga.